Ang kaligtasan pong ibinabahagi ng simbahan na ito ay nagmumula sa kapangyarihan ng Diyos. Diba? At maraming mga tao na natagpuan po nila yung katotohanan at pangako ng kaligtasan sa simbahan po. At napakahalaga pa rin po ng presensya ng simbahan. Kaya po kahit minsan po napapagod yung iba to really execute services like this, we believe na may purpose ang Lord kung bakit nagpapatuloy ang local church. Bakit nagpapatuloy ang Kids Bible School? Bakit nagpapatuloy ang Youth Connect? Bakit nagpapatuloy ang iba't ibang klase ng fellowship? Because that's the way of the Lord God to share the power of salvation sa bawat tao na nangangailangan nila. Palakpakan po natin ang Panginoon. And I just want to, ayoko po patagalin itong mensahe na to, pero gusto ko pong sabihin sa bawat isa that the God who brought us here is still moving. The God who sustained us is still working. And the God who performed miracles before is still performing miracles today. The same God, no, na nag-deliver sa Israel, no, from the bandages and in slavery of Egypt is the same God ng Sampaguita Christian Church. Why? Nananatili po yung faithfulness ng Lord. Hindi po ibig sabihin gano'n ng Lord sobrang makapangyarihan niya sa Old Testament. Pagdating po dito, mahina na po ang Lord. Hindi po. Nananatili ang kapangyarihan ng Diyos magpakailanman. Bagamat hindi po natin nakikita yung mga bagay, yung mga nangyayari sa buhay po natin, pero deep inside in our life, in our heart, God is moving and working. Can I have your amen for that? So our greatest days are not behind us. They are ahead of us because God is ahead of us. Natatakot po tayo sa buhay natin. Natatakot po natin ibigay yung ating buhay sa Panginoon. Di ba? Natatakot po natin i-invest yung oras natin sa Lord. Bakit? Dahil wala tayong kasiguraduhan? No. Ito po yung sinasabi ng Diyos. Natatakot po tayo na ibigay yung buhay natin sa Lord kasi akala natin wala siya sa future. Nandun po siya. And if you trust the Lord, you put all your efforts, time to the Lord God, siya po ay nasa future. And if God is telling that the Sampaguita Christian Church is secured, and every people that believe in Christ is secured, maging yung buhay na ipagkakatiwala mo sa Kanya ay secured because of His faithfulness. Yun po yung katotohanan doon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Alam niyo po ba, yung taong tinuturing mong minamahal mo o nagmamahal sa'yo, darating yung time hindi na kamahal-mahal ka. Sasabihin niya ngayon na mahal ka, bukas hindi na. May mga ganong pagkakataon. Pero yung Diyos na pinapaniwalaan natin, kailanman ay mananatiling nagmamahal sa'yo. Di ba may mga ganong pagkakataon ang sweet-sweet nyo? Mga ilang taon. Pagdating ng mga 5-6 nang hindi na kayo nagmamahalan. Bakit? Kasi yung tao hindi naman talaga ganun siya nagmamahal. Ang tanging nagmamahal lamang sa kagaya natin, at natututo na rin tayong i-sustain yung pagmamahal na yun dahil sa Diyos, sa Panginoong Hesukristo. Di ba? Kaya po tayo nag-i-invest ng time. Bakit tayo nag-aaral ng Kanyang salita? Nagkakaroon tayo ng fellowship. Umaatid tayo sa Sampaguita Christian Church na kahit yung pastor laging kalbo. Di ba? Why? Kasi mayroong kapangyarihan ng Diyos sa bawat local church na pinupuntahan po natin. Amen po ba? At yun po yung gusto kong i-highlight ngayon. The God, sabi po dito, the God who brought us here is our glorious breakthrough. Alam niyo po ba yung mga Levita? Sino po nag-aaral ng Bible dito? The Levites. Ayan po yung ating Bible scholar. Sino po nag-aaral pa rin po hanggang ngayon ng Bible? From the Old Testament and as to the New Testament, and even you are reading the Deuterocanonicals. Hindi kasama nyo. Yung Old Testament lang. Alam niyo po ba na yung Levita o the Levites, sila lang po yung tribe na hindi binigyan ng lupa. Di ba nag-aabang tayo sa mga manahan, no? Manahan ng lupa. Tapos pag mga magkakamag-anak o magkakapatid, ito yung sa iyo. Ito yung lupa mo mula rito. No? Alam niyo po ba, noong panahon ng Israelite, Old Testament,
Yung Levita lang po ang hindi binigyan ng lupa ng Diyos. Sino po nakakaalala ng story na yun? Di ba, binigay yung iba ng mga lupa, yung 12 tribes of Israel, di ba? Binigyan ng kanya-kanyang lupa. Pero yung Levita, hindi sila binigyan ng lupa. Alam niyo bakit? Bakit kaya? Ha? Binigyan sila ng pribilehiyo ng Diyos na ang kanilang inheritance ay ang Diyos mismo. Palakpakan po natin ang Panginoon. And right now, every Christian here, ang breakthrough po natin ay ang Diyos. Ang inheritance po natin, yung makilala po natin, ang living God. That's why we have this team, di ba? The God who brought us here is our glorious breakthrough. Ang dami nating pinagdaanan sa buhay, pero yung Diyos ay nanatiling makapangyarihan at nagmamahalan. Until now, we're still kicking. We're still worshiping God. We're doing Bible study. We are doing devotion and reading and praying with each other because our God is our glorious breakthrough. Can I have your amen for that? Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. And right now, kaya po may upuan dito, ito po yung nagsasabi na ang buhay po natin ay merong emptiness. And this emptiness, mafe-feel lang po yan ng Diyos. Yung ating kawalan, o yung emptiness po ng ating puso, hindi po yan mapupulpil ng kahit anong material na bagay. Siguro, yung kaunti lang na mga pagkakataon, pero hindi niya talaga mapapahaba yung kailangan mo bilang isang tao. At kagaya nga po ng upuan na ito, inilagay po natin yung isang stand ito na nagpapakita ng faithfulness ng Lord. At ang bawat isa po dito sa pagkakataong ito po ay monumento ng kabutihan ng Panginoon. At yung Diyos na ating pinag-aaralan, sinasamba, wino-worship, ay isang malaking pagkakataon sa bawat tao sa mundong ito na makilala nila at matanggap po natin sa ating buhay. Yun po yung ating glorious breakthrough. Hindi po yung makilala mo yung loved one mo, yung magbubuo ng pares ng buhay mo. Hindi po, mga kapatid. Ang pinakamagandang pagkakataon na mabibigay ng Diyos sa buhay po natin, na matagpuan po natin. Actually, hindi po matagpuan. Kasi siya po yung pumatagpo sa atin. At yung pagkakataon at pribilehiyo na makilala siya, maging bahagi ng kanyang katawan, at maging bahagi ng kaluwalhatian ng Diyos. Yun po yung pinakamagandang bagay na masasabi natin breakthrough sa ating buhay. Palakpakan po natin ang Panginoon. At ayaw ko na pong patagalin itong pagkakataon na ito kasi nga po, gusto ko pong mag-enjoy yung bawat isa. Pero bago ko po tapusin itong mensahe na ito, lagi po ko pong i-remind sa bawat isa na ano po yung kahalagahan ng local church. Ano po yung kahalagahan ng salita ng Diyos. Ano po yung kahalagahan ng fellowship. At yung pagkakataon pong ito ay ibinibigay sa atin ng Panginoon dahil mahal po tayo ng Diyos. At kung minsan napapagod ka na umattend ng mga activity like this, buti nga hindi tayo nag-swimming ngayon. Di ba? Actually, pag nag-swimming pa tayo, matitriple yung bilang natin dito. Pero alam niyo mga kapatid, sa mga panahon na binibigyan tayo ng pribilehiyo na maging bahagi ng gawain ng Panginoon, take that opportunity. Pag binibigyan ka ng pagkakataon ng Lord na magdasal, take that opportunity. Kapag may pagkakataon ka na buksan ang Biblia para makapag-aral ka, take that opportunity. At kapag may pagkakataon na ang Diyos ay kumakatok sa puso mo, buksan mo yung puso mo at tanggapin siya bilang tagapagligtas at Panginoon mo. At ito po yung pinakamagandang experience na matatanggap po natin sa buhay po natin. Amen po ba? Na matagpuan po natin yung ating Panginoon at tagapagligtas. Tayo po lahat ay tumayo, mga kapatid. And I want to invite everyone, kung wala ka pang relationship kay Lord, no? At wala ka pang pagkakakilala, I'm gonna tell you right now na kailangan mong tanggapin yung buhay
buhay na walang hanggan. Kapatid, kung ang Diyos ay kumakatok sa inyong puso ngayon, huwag mong patigasin yung puso mo. Buksan niyo po ngayon. At tanggapin po siya bilang tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay. Kung meron kang tatanggapin na tao, unang-unang tanggapin mo yung Diyos na nagkatawang tao. At yun po ay ang Panginoong Jesucristo. Open your hearts to God right now. Surrender everything to Him. And be reminded that God loves you. God is willing to forgive you. God is willing to guide you. God is willing to give you a future and hope. At kung napipil mo na hindi ka love, meron pong Diyos na nagmamahal sa iyo. At imagine, for how many years this church is still standing. This church always glorifying God. Laging ang Lord ay nagsusustain ng mga taong gagamitin niya para ma-experience natin ang pag-ibig ng Diyos sa buhay po natin. Close your eyes and bow your head. And let's pray. Father God, we thank you, Lord God, for your goodness, for your love, for your faithfulness, Panginoon. Lord God, nawawalan po ng silbi yung church na to, Panginoon, kung wala pong tao na nagbabago ng buhay, Panginoon. Kung wala pong tao, Lord God, na nakakilala sa inyo, Panginoon. Pero Lord God, you are so faithful, God, na marami pong henerasyon sa pamamagitan ng lugar na ito, Panginoon, kinatagpo niyo po. Maraming tao rin po, Panginoon, na naging pastor dito, Lord God. Maraming mga tao ang nagbago ng buhay from miserable life, Lord God, naging gagamit-gamit sila, Panginoon. And I pray also, Lord God, in this very moment, Panginoon, I pray na gagamitin niyo po, Panginoon, ang pagkakataong ito, Lord God. And I am begging to you, Lord God, that you will use and prepare the next generation, Panginoon. I will pray, Lord God, and pray right now, Panginoon, na gagamit ka ng mga tao na mag-i-expand ng iyong kingdom sa mga oras na ito. And Lord God, help us, Panginoon, na yung sinasabi mo sa iyong salita ay magpatuloy, Panginoon. Lord God, we offer to you, Lord God, this time, Panginoon. At lumalapit po kami sa inyo, Panginoon, na patuloy niyo pong gabayan ng Sampaguita Christian Church. Ang mga pastor nito, Lord God, ang mga church leaders, Panginoon, ang mga miyembro, Lord God, ng dito, Panginoon. At naman, Lord God, makita po namin, Lord, ang patuloy na paggabayan mo sa amin. Simbahan, Panginoon. Lord, I pray na ikaw po yung mauna sa kanilang buhay. Kayo po yung magbabago ng kanilang buhay at magpapalapit, Panginoon. Magpapalapit sa inyo, Panginoon. Thank you so much, Lord God, and we continue, Lord God, to commit our life to you. And we are here to give glory and honor. Thank you so much, Lord God, and may your name be magnified and glorified. In Jesus' name we pray. Everyone will say, Amen. Hallelujah.